Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog, panibagong update na naman ang gagawin natin. At grabe guys, tumitindi po ang mga balita ngayon, no? Kasi po may balita tayo patungkol kay former President Duterte. Okay? May update na po yung defense team ng former President Duterte, no? At meron po tayong good news na isisiwalat mamaya, okay? Pero unahin muna natin itong itong sagutan, no, ni PNP Chief Torre at itong si VP Sara, okay? Vice President Inday Sara Duterte, na ito raw si Chief PNP Torre ay nagpasalamat raw siya kay VP Sara, okay? Kasi nag-comment kasi itong si VP Sara patungkol sa ginagawa ng mga kapulisan natin ngayon, headed by Torre, no? Pero medyo kinikriticize kasi ni VP Sara na medyo obsolete na yung style ni Torre, no? Obsolete na yung style na gagamitin mo ang mga kapulisan para magpatrol, no? At dapat si Torre ay gumamit ng mga teknolohiya para sa ganon ay hindi mo masyadong gagamitin ang mga numero ng numeros na mga kapulisan na magpatrol, di ba? Tapos si Torre naman is alam niyo naman, di ko lang alam kung nagplastikan ba siya, ini-invite pa niya itong si VP Sara. Okay, mamaya ano ko yan, itatalakay kong patungkol dyan, ha. Kayo nang humusga dito, which is si VP Sara naman tama yung sinabi ni VP Sara tungkol dito, no? I hope itong si Torre ay mananatili kang open-minded. Buti nga si VP Sara meron siyang suggestion sa iyo, di ba? Mamaya pag-usapan natin 'yan. Heto, itong si Llamas, no? Itong itong tinatawag nilang political expert raw, itong si Llamas, sabi niya dito, wala pa kasing malinaw na kalaban itong si VP Sara. Kasi nag number 1 na naman sa survey itong si VP Sara, at yan ay masakit sa mata ng mga dilawan. Ang rason dito ni Llamas kasi raw wala pa raw kalaban na walang malinaw na kalaban si VP Sara sa 2028, kaya raw nag number 1 si VP Sara. Mamaya papatunayan ko sa inyo na sablay na naman itong argumento ni Llamas dyan. Mamaya, ha. Eto, Marcos Jr. wala pa ring maipagmalaki sa SONA. Yan, ayon yan sa mga political analyst. Malapit na yung SONA ni Bongbong Marcos. Ewan ko ba kung ano na naman ang kanyang ipinagmamalaki na wala naman tayong nakikitang mga nagawa niya sa 2025. Okay? Pag-usapan natin yan, ha? Kasi po sobra pong nakakahiya ang bansa natin. Sobra pong dismayado ang taong bayan sa ating presidente na walang nagawa. Walang maipagmalaki na parang flagship ba na Tatak Marcos. Wala. Yung ipinagmalaki niya yung nagpo-photo op siya na nakadukdok siya, nagmartilyo diyan sa eskwelahan. Yun siguro ang niya, ipinagmamayabang. Okay, mamaya pag-usapan natin ito. Ito, itong si Attorney Kaufman, no, nagbabala, no, binalaan, publiko binalaan sa mga aligasyong anong tawag dito? Binalaan sa mga aligasyong may tumanggi na sa interim release ni FPRRD. Kasi ito yung, di ba, kung matatandaan natin, ito yung pautot ng mga dilawan at mga loyalista na ipinalabas nila sa mga balita at sa social media na tinanggihan na raw itong si Duterte.
sa mga interim release ng mga countries. Sinagot yan ni Kaufman na ito ay fake news. Okay? Syempre, dito tayo maniniwala sa kanya kasi siya yung siya yung part sa defense team na sila yung i-invite o re-request ng interim release sa isang bansa. So dito tayo maniniwala sa kanya. Mamaya pag-usapan natin yan ng buong buo itong topic na yan. At still itong topic pa rin na ito patungkol kay Kaufman sa interim release ni Tatay Digong. This is a good news, no? Ang Defense Council desisyon sa interim release ni former President Rodrigo Roa Duterte maaaring lumabas sa loob ng isang buwan. So 1 month from now, yan po ang timetable, no, na makalabas na si Tatay Digong, at ito po ay super good news sa ating lahat ng mga supporter ni Tatay Digong. Okay? Pero guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. At yung cellphone ninyo, ma-notify kung meron tayong breaking news, bagong uploads, at kung nagla-live mismo itong channel na ito, malalaman nyo kaagad. Okay? Kaya mahalaga po na makasubscribe tayo dito sa Donmar TV. Subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan. Libre lang naman yung subscribe, ha? Mag-subscribe naman kayo. Okay. Okay, punta tayo dito kay PNP Chief Torre. Ito yung balita, ha? Pakita natin. Play, Torre. Matapos ang pagpuna ni Vice President Sara Duterte sa isa sa mga utos ni PNP Chief Nicolas Torre, inimbitahan ng General ang bise sa headquarters ng pulisya para makita ang mga pasilidad doon. Narito ang express report ni News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Noong nakaraang linggo, binira ni Vice President Sara Duterte ang utos ni PNP Chief Nicolas Torre III na paramihin ang police visibility sa kalsada. Minaliit yan ng bise. Andun pa rin tayo sa 1980s, 1970s na magpatrolya ang... Dito parang na-touch yung ego ni Torre. Kasi po, napansin kasi ni VP Sara na yung ginawa ni Torre, no? Pag-upo ni Torre ay tayo lahat nakapansin tayo na yung ginagawa po ni Torre na police visibility. Okay? Anong ibig sabihin ng police visibility? Sa sobrang dami ng police natin, ang gusto po ni Torre ay lumabas ang ating mga police sa mga daanan, kung saan-saan, mag-standby sila para iwas ng mga krimen o kung ano-ano man na maitulong nila. Okay? So, ito po ay pinuna ni VP Sara. Okay? Bakit ito pinuna ni VP Sara? Di syempre, 1980s pa itong style na ito Torre, wag kang magalit pero luma na yung style. Okay, bakit nasabi nating luma? Sa daming teknolohiya ngayon, no? Like itong mga drones, yung mga CCTV, mga robots, na ito yung mga na mention ni VP Sara. Ganito na sana ang iisipin natin. Okay, pero sad to say, ang Pilipinas, yung presidente natin na si Bongbong Marcos, hindi niya kaya itong mga ganitong mga ideas. Si Bongbong Marcos hindi niya kaya. I cannot also blame Torre. Why? Because si Torre nakasunod lang siya kay Marbil. Pero ang good thing dito sa balita na ito, kasi nagpapakita ng open-minded itong si Torre na nakinig siya kay VP Sara. Sabi pa nga niya, he is open to suggestion. Kasi kung ako alam ko nasasaktan si Torre sa
kritisismo ni VP Sara, pero wala tayong magagawa kasi totoo talaga yan, di ba? O siguro masakit yung pag comment ni VP Sara kasi magkalaban kayo, o di ba? Kasi di naman siguro malilimutan ni VP Sara kung ano yung ginawa mo sa tatay niya. Pero tama itong sa si VP Sara na yung style mo to rin 1980s pa yan eh, di ba? So, ang gusto ni VP Sara is magising-gising naman ang mga leader natin dyan sa mga kapulisan at pati itong ating presidente, di ba? Actually, we are too behind from other countries. Okay? Yung Amerika nga, yung mga bansa sa Europa, grabe ang kanilang technology, no? Kapag merong krimen, no, especially sa mga cities nila, kaagad nilang masolve dahil sa technology. Meron nga sila tinatawag dyan ng mga nakamonitor 24 hours na drone. Ipinagmayabang ito ni Torre na meron naman kaming drone, pero 24 hours ba na nakabantay itong mga drone na ito? Di ba? O, nabanggit nga ni VP Sara yung drone, nasabi mo na meron rin kayong drone. Baga CCTVs, body cameras. Ang tanong, suot-suot nyo ba 24 hours ang body cameras? Di ba? Patuloy tayo. Mga pulis sa daan. Dapat ang ginagawa ng Pilipino, I'm trying not to utter the word BOBO ha. May drone, may robot, may CCTV, napakaluma na yan ng CCTV, at napakarami pang iba na pwede mong gamitin, pwede mong i-harness from the universe. Correct. Para gumaling, gumanda, at umayos ang trabaho ng Kapulisan. pulis. Umuelta riyan si Torre. Nagpasalamat siya sa pagpuna ni VP Sara at bukas daw ang PNP sa mga ganyang ideya. Pero yung CCTV at drone na suggestion ng bise, hindi naman na raw bago. Ginamit na raw talaga yan. Meron tayo dyan drone, nandyan ang mga CCTV, interconnected yung mga CCTV. Kung sasabihin mo, Torre, na meron na kayong, sa sinabi ni VP Sara, drone at CCTV, pero useless pa rin, Torre eh. Meron nga kayong drone, meron nga kayong CCTV, ang tanong, 24 hours bang nakamonitor ang drone? Ang CCTV enough ba? Baka kasi kulangin. Kasi imagine ha, bakit ang mga krimen dyan sa mga daanan, ang daming snatching na, ang daming mga snatcher na pa rin nag-i-exist, hindi nyo pa rin nahuli? O nasaan na yung gamit ng CCTV? O baka luma na yung mga CCTV nyo? May automatic focus ba yan kapag merong mga chaos sa daan? Remember, Torre ha, hindi ibig sabihin na meron na kayong CCTV ay si VP Sara, yung suggestion niya, pinangunahan nyo na si VP Sara na meron na kami dyan. Remember na itong mga CCTVs na ito, mga drones na ito, kailangan po itong i-update, Torre ha. Every year po tayong nag-a-update sa mga teknolohiya. So baka luma na yan, Torre. Tapos i-invite mo pa si VP Sara dyan sa sa opisina ninyo na ipakita mo, ipinagmayabang mo na yung mga sinasabi ni VP Sara nag-i-exist na yan. Baka ma-starstruck ka sa mga suggestion ni VP Sara. Pero ako naman, na-appreciate ko si Torre, pero at the end of the day, di ko rin mabiblame si Torre. Why? Yung budget dyan, yan ang problema. Di ba? Yung body cameras, remember, nag-i-exist yan. Baka nakalimutan mo, Torre, dumami yan, yung mga equipments na yan sa panahon ni former President Duterte. Hindi ko makakalimutan yan eh. Andyan ang ating mga body cameras at marami pang iba. May mga radio tayo dyan. Nabigay lahat ng PNP. Kasabay niyan, niyaya ni Torre si VP Sara na bumisita sa headquarters ng pulisya. When the Vice President is always welcome to visit us here in Camp Crame,
to see kung paano natin ginagamit ang teknolohiya sa pagpupulis natin. Wala pang tugon ang bise sa imbitasyong yan ng PNP chief. Nagbabalita mula sa frontline. So, sa akin lang ang tanong ko lang dyan, bakit si Torre sa headquarters lang niya ini-invite si VP Sara? VP Sara is talking about lahat, Torre. Luzon, Visayas at Mindanao, at kahit nga sa liblib na lugar o sa bukid, meron na tayong mga ganito lahat. Di ba? Yes, I know, sasabihin nyo, malaki ang budget. Oh, so, mag-request kayo. Nandyan ang Kongreso at ang Senado. Torre, mag-request kayo ng budget. Di ba? If this is for the own good of our country, no? It's okay. Itong mga kritisismo ni VP Sara, if this criticism of VP Sara makes us more if it will improve our performance, no? If nakakatulong ito, because ano ba naman kung gagasta ang gobyerno kung this will save more lives sa atin, di ba? So wala yan. Ang problema kasi doon tayo madidihado dyan sa Kongreso eh. Ay, ang dami kasing buhaya at mga corrupt na government officials. Sabi pa nga ng mga kaibigan kong nasa politiko, sabi nila, Donmar, sobrang dami po ang pera ng bansang ito, itong gobyernong ito. Sobrang dami po ang pera. Pero sad to say, no? Hindi na yung perang sobrang dami na yan, hindi na aabot sa tunay na purpose. Kasi po unti-unting nababawasan, no? For example, yung mga contractors, na ibinabalik nila yung pera sa bilang pasasalamat, no? Na sila pa rin ang kunin sa susunod. So magbibigay yan sila ng parang pabuya sa mga politicians. Sabi ko, grabe. Sana, no? Lahat ng itong pera na nilikom ng mga buhaya na ito, kung ito ay talagang pinambili ng mga tunay na mga kailangan ng bansa natin, sobrang yaman ng Pilipinas, sa totoo lang. Di ba? So let's wait, no, kung anong mangyayari diyan. Okay, punta tayo sa next, no? Itong si Llamas, na kaya raw nag number 1 sa survey itong si VP Sara kasi wala pa raw malinaw na kalaban. Ayan ang sabi ni Llamas. Ito si Llamas, bitter kasi ito ni VP Sara. Ito panoorin natin. Ayon kasi din sa survey, it's Sara versus Lenny sa 2028. How likely is this scenario para sa'yo? Well, una, isa sigurong manifestation yung survey na yan. Sa lahat ng nakalagay dyan, si Vice President Sara pa lang ang medyo openly nagsabi na tatakbo siya sa 2028. No? Mahalaga yun eh. Dahil pag hindi mo sinabi na ikaw ay kandidato, hindi ka ganun kataas. Sabi nga nung isang head ng isang... Unang-una, Llamas, fake news ka. Okay? Sabihin nyo yan kay Llamas. Unang-una, fake news ka, Llamas. Never pang nagdeklara, wala pang official declaration si VP Sara na siya po ay tatakbo. Okay? Klaruhin natin, Llamas, Pangalawa, ang sabi ni VP Sara, binigyan siya ng deadline ng kanyang mga supporters kung when siya magsasabi, I think 2027 yata yun, sinabi ni VP Sara, na by 2027 of itong buwan na ito, magsasabi siya ng kanyang mga sa taong bayan, sa Pilipino, kung tatakbo siya o hindi. Okay? So, unang-una, ikaw, Llamas, fake news ka na. Never pang nagdeklara, official declaration ni VP Sara na tatakbo siya sa 2028. Okay? Yan ang pinakaunang palpak at sablay mo dito survey na kaibigan ko. Kailangan sabihin mo na interesado ka para madagdagan
yung iyong numero, Mm. no? Diyan sa lahat ng Oh, ang pautot ni Llamas dito, no? Ang kanyang argumento sablay. Kasi raw si VP Sara raw sinabi na raw ni VP Sara na tatakbo siya sa 2028, no? Which is fake news yang sinabi niya, no? Kaya raw nag number 1 sa survey si VP Sara. Okay, klaruhin ko. Una-una, Llamas, kahit hindi pa magdeklara si VP Sara na tatakbo siya o hindi siya tatakbo, mataas talaga yan. Number 1 talaga yan sa survey. 2022 pa, panahon yung 2022 campaign, no? Nung kalyado sila ni Bongbong Marcos, si VP Sara na yung pinaka number 1 choice ng mga Pilipino na maging presidente. Kaso nag-give in si VP Sara kay Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, ikaw na lang ang magpresidente, vice na lang ako. So mali ka na doon, Llamas. Okay? Ito, sige, patuloy pa natin kasi talagang matatamaan to si Llamas sa aking argumento eh. survey na yan, mukhang si Vice President lamang ang medyo openly umamin na interesado siya sa 20. Openly na umamin. Wala siyang inamin, ha? Wala siyang declaration na tatakbo. By God, Llamas. Si dating Vice President Leni Robredo ay kakapanalo pa lang as mayor sa Naga eh. Kaya duda ako kung at this Itong si Llamas, very obvious na si Leni Robredo pa rin ang idol niya. point ay ina-entertain niya na tumakbo uli as president. Si Rafi Tulfo naman, alam mo, Llamas, no? Political expert bang kuno ka, pero sa totoo lang, Llamas, kahit bumalik pa itong si Leni Robredo, kung tatakbo itong presidente, hindi na ito mananalo. Sinusuka na ito ng taong bayan. lagi niyang sinasabi na hindi siya interesado. Si Bongo, I'm not sure, no? May nagsasabi na interesado siya, lalo na nag-top siya dito sa nakaraang senatorial elections, no? Mukhang si Speaker ay medyo tahimik for a long time tungkol dito. Kaya for now ay definitely mas mataas si Vice President Sara dahil siya yung umamin na interesado siya. Okay. Eto, Llamas, sasabihin ko sa iyo. Ito, sige. Given na talagang si VP Sara ang number 1 sa survey ngayon, which is, I agree. Given na walang ibang umamin na tumakbong presidente sa 2028. Let us say, wala pang umamin kung sino ang magiging kalaban ni VP Sara sa 2028. Ang tanong ko sa iyo, Llamas, bakit hanggang ngayon wala pang umamin na kakalaban kay VP Sara? Yan ang pinakaunang tanong ko sa iyo. Kung si VP Sara, sabi mo, umamin siya na tatakbo sa 2028, which is fake news yan, ang tanong, bakit hanggang ngayon walang gustong makipagkalaban kay VP Sara at walang ibang umamin? Bakit? Hindi mo ba tinanong yung sarili mo diyan, Llamas? Bakit walang gustong magdeklara o umamin na makipagkalaban ni VP Sara sa 2028? Pati nga si Romualdez, 'di ba? Na laging sinasabi ng mga DDS supporters na ayan si Romualdez, tatakbo 'yan. May ambisyon 'yan sa mga galawan, 'di ba? Hindi nga umamin si Romualdez. Alam niyo ba kung bakit? Bakit hindi mo natanong 'yan sa sarili mo? Unang-una, Llamas, walang gusto kainin mo itong information ito, Llamas, i-inject mo ito sa utak mo. Walang gustong makipagkalaban ni VP Sara kasi alam nila na kung makipagkalaban sila kay VP Sara, wala na. Talo na kaagad. Talo na. Sino pa ba makakalaban sa kanya? Si Tulfo, wala na. Biglang sumikat si Tulfo, wala na. Bumagsak kaagad. Sino man, si Sandro Marcos, si Amy Marcos, mas lalo na, Romualdez na.
Hindi nga gusto ng taong bayan yan sa sarili nilang probinsya. Oh, hindi ka ba nagtataka diyan nila, Mas? Bakit walang gustong kumalaban kay BP Sara? Because wala pong kursunadang makipaglaban kasi alam nilang matatalo lang sila. Nagsasayang lang sila ng pera at enerhiya. Sayang. Pero alam ko, this coming 2028, magsulputan yan. Meron yang mga kapal na mukha na kakalaban ni BP Sara. And I know, ano lang yan, pambulabog lang yan eh. Yung iba, kakalabanin yan si BP Sara for, wala, alam nilang talo sila pero kakalaban lang sila para kapalan lang ng mukha. Para, I don't know kung anong reason nila, bakit tatakbo sila. Pero my point here is, bakit ngayon ha? Ngayon ang ating pinag-usapan. Walang si Hontiveros? Si Hontiveros, last month siguro yon, di ba? Nag-announce si Hontiveros na he is open for a discussion patungkol dyan kung tatakbo siya sa higher position, di ba? Hontiveros, malabo. Hindi yan mananalo si Hontiveros. Ipusta ko pa yung ipusta ko pa yung sarili ko sa Llamas. Di ba nanalo si Hontiveros? Ngayon pa nga lang, sabit na yung mga niya eh. Galawa niya eh, di ba? So, ewan ko lang, no? Marami pa kasing pwedeng mangyari. Ito yung totoo. Si VP Sara po ay nag-number 1 sa survey hanggang ngayon because she is loved by the Filipino people. Okay? The truth is, na kay VP Sara po ang nakita nilang katangian ng isang leader na kayang ibangon sa kahirapan ang bansang ito. Kasi may tunay na may malasakit eh. Alam eh, bright eh, marunong. Okay? Hindi kagaya ng administrasyon ngayon, presidente natin ngayon, wala talaga. Walang direksyon. Sorry to say pero magprangkahan na tayo dito, walang direksyon. Okay, so yun po. Okay, ito. At dahil dyan sa usapin na pagka-presidente, until now, inanalyze ng mga political analyst, itong si Marcos Jr. ay papalapit na ang kanyang SONA. Hindi nila maiintindihan ano kaya ang ipagmalaki ni Bongbong Marcos sa kanyang SONA na ngayong 2025 wala naman siyang malaking ginawa. Yung flagship niya ba na Marcos Legacy, ito yung ginawa ko bilang Pangulo ng Bansang Pilipinas. Magti 3 years na pero wala siyang malaking ginawa na talagang masasabi mo na ito yung tatak Marcos, ito yung ginawa. Si former President Duterte, after 3 years, grabe yung flagship niya, di ba? War on drugs. Umapekto. Yung build, grabe. Manila Bay. Yung Boracay, many to mention. Mauubusan tayo ng oras. Ito, ano kaya ang ipagmamayabang ni Bongbong Marcos sa kanyang SONA? Habang papalapit ang ikatlong State of the Nation Address ni Marcos Jr. sa susunod na buwan, lumalakas ang panawagan mula sa publiko at mga eksperto na maglatag ang Pangulo ng malinaw at konkretong ulat ukol sa kalagayan ng bansa. Ayon kay Professor Froilan Calilong, isang political analyst, ang SONA ay hindi lamang taunang talumpati, kundi isang konstitusyonal na tungkulin upang ihayag sa taong bayan ang mga nagawa ng administrasyon, ang mga kasalukuyang programa at mga plano para sa ina. Sa tingin ko, ang dami niyang sasabihin sa SONA. Ang tanong, yung mga sinasabi niya at ipagmamayabang niyang this coming SONA, talaga bang nangyari yan? Yan ang tanong, di ba? Kasi magaya na naman yan ng flood control project na wala pala. Kalilong, sa halos 3 taon ng panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr., tila walang malinaw na legasiya o flagship project na maipagmamalaki ang kanyang administrasyon.
mukhang wala talaga tayong maliwanag na masasabi natin na legacy or flagship project itong Patay tayo administration ni President Bongbong Marcos. No? Yung masasabi niya na pagbaba niya ng kanyang termino, masasabi niya na ito talaga yung aking legacy, itiniiwan ko. Sa halip na tumuon sa pag-uulat ng mga konkretong nagawa ng pamahalaan, binatikos ni Kalilong ang umano'y labis na pagkaabala ng Malacanang sa politika at personal na bangayan. Yan ang totoo. Kaya walang nagawa itong administrasyon na ito kasi busy sa away ng politika. Mas tinututukan pa nila na ma-impeach si BP Sara. Mas tinututukan pa nila na matalo sa kaso si Duterte para makulong ng tuluyan sa ICC. Yun ang inatupag ng mga buwayang yan. Laban sa pamilya Duterte. So aside from the rhetorics, maraming empty promises, maraming hindi natupad. At kung titignan natin itong kanyang spokesperson sa Malacanang, mukhang instead of narrating or telling the public kung ano-ano na ba yung mga nagawa ng administration, mukhang ang araw-araw na lamang nabukang bibig niya yung mga Dutertes, at kung papaano niya i-neutralize or papaano niya talaga kumbaga parang sisiraan yung mga Duterte, which I think does not really resonate to the true state of the nation. Dagdag pa niya, ang tunay na nilalaman ng SONA ay dapat may kaugnayan sa pang-araw-araw na suliranin ng taong bayan gaya ng presyo ng bilihin, trabaho, transportasyon at serbisyo publiko, hindi ang mga sigalot sa pulika. Matatanda ang isa sa mga unang ipinangako ni Marcos Jr. sa kanyang unang SONA ay ang programang Build Better More, isang pagpapatuloy at pagpapalawak ng programang Build, Build, Build ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit ayon kay Kalilong, hindi ito naramdaman ng karamihan taliwas sa inaasahan. Isa raw sa mga dahilan nito ay ang paglala ng tensyon sa pagitan ng kampo ni Marcos at Duterte na ayon sa kanya ay may direktang epekto sa pagpapatuloy ng mga proyekto ng nakaraang administrasyon. Hindi ko siya nakita or hindi ko siya naramdaman in the same manner that it became very prominent during the time of President Duterte. And to think nagkaroon pa tayo ng pandemya noon, so ngayon wala naman, pero mukhang hindi siya masyadong nararamdaman. And I think one of the reasons I'm seeing here is something that is political. Sa huli, umaasa si Kalilong na ang susunod na SONA ay magiging makabuluhan, hindi palamuti sa politika at tunay na maglalahad ng estado ng bansa. Ito si Jane Codnita. Grabe guys, no? Ito lang. Si Bongbong Marcos, magbibigay siya ng SONA for 2025. Kailangan niyang ilahad sa publiko ang mga nagawa niya sa 2025. Ngayon ang tanong, ano bang nagawa? Ano bang nagawa? Wala. So anong ibig sabihin? Magsisinungaling na naman siya sa SONA. Babantayan na naman ng taong bayan ang mga sinasabi niya, ang mga babanggitin niya, tapos gagawa na naman ng mga meme. Kagaya ng iipunin natin yung tubig sa tubig baha. Talagang inipon. Sobrang inipon. Abot liig na yung baha. Sabi ko nga, grabe, ang daming kapalpakan ni Bongbong Marcos. To think walang pandemic ngayon sa administrasyong Marcos. Partida pa yung kay Duterte na may pandemic pero sobrang daming nangyaring build. Nasaan na yung Build Better More mo, Bongbong Marcos? Di ba? Yes, sa mga vloggers ng bangag at itong tambaluslos, sasabihin nila na marami namang ginagawa si Bongbong Marcos ito yung ginagawa nila. But we are talking here of flagship. Ano ba ang flagship? Yung bang matawag natin na Tatak Marcos legasiya niya? Wala.
Aminin nyo na, ang taas ng pride ninyong mga bangag at mga tambaluslos eh. Ang taas ng pride ninyo, aminin nyo na. Mahina yung presidente ninyo. Talo yan talaga kay Duterte. Bakit? Bakit nagkaganito? Tanong. Kasi inuuna yung sarili eh. Inuuna yung mga kasiyahan nila sa concert. Kasiyahan nila sa fashion show. Pasyal dito, pasyal doon. Oh, ngayon, nagmukha siyang tanga. Ikot siya ng ikot sa mga trabaho kuno niya. Nagpaputo-op na nagmukha siyang trabahante. Hindi na presidente ang nakita namin sa iyo, trabahante na. Pati trabaho ng mga construction worker, ginawa na niya. Why? Bakit niya ginawa yan? O pakitang tao, obviously. Obviously, pakitang tao. Tingnan nyo yung Manila na sobrang sobrang dumi yung Manila, yung basura, nakaambak yung basura. Kung time pa yun ni former President Duterte, nagalit na si Duterte yun. Sinabi na siguro ni Duterte, kapag hindi yan malinis within 24 hours, ipapakain ko sa inyo lahat yan. Lahat ng mga in charge dyan. Sinong naglinis? Yorme Isko Moreno. Kung walang Yorme Isko Moreno dyan sa Maynila, hanggang ngayon nakatambak yung basura na yan. Kasi itong presidenteng ito, walang political will. Puros lang bibig ang nilalaro nito. Walang political will. Weak leader nga, sabi ni Duterte eh. Kung ako pa sa'yo, Bongbong Marcos, mag-suggest ka na lang, mag-resign ka. Let VP Sara take over, maawa ka. Kawawa ng Pilipinas. Pati yung asawa mo na si Liza, isa yan, pahirap yan sa mga trabaho mo. Di naman yan binoto ng taong bayan, di ba? Sino ba siya? Yung asawa mo, di ba? Tapos may gana pa siyang mag-control sa iyo diyan sa Malacanang eh. Wag na tayo magbulahan. Kinokontrol ka sa mga sa mga sino yung pinipili mong gabinete diyan. Alam namin na part siya sa decision making diyan. Oh, yan ang isa sa nagpapagulo. Tapos pa siya. Sasabihin pa niya kay BP Sara na bad shot yan sa akin si BP Sara. Bakit? Binoto ka ba ng taong bayan? Yang sinabihan mong bad shot, binoto yan, 32 million, mas malaki pa sa asawa mo. Di ka ba nahiya dyan? Diba? So, I hope itong mga government officials natin sa bansang ito, wag muna kayong mag-isip ng impeachment, wag kasi kayong mag-isip ng ICC. Isipin nyo muna kung papaano ninyo pagkatapos ng termino ninyo, meron kayong exhibit na ikapakita na ito yung ipinagmamayabang ko bago ako nag-step down sa posisyon ko. Ganun sana. Sobrang nakakahiya po lahat ng mga government officials. Kapalan na lang talaga ng mukha. Ha? Oh, tingnan niyo yung sa Maynila, si Lacodia. Pagkatapos ng kanyang termino, basura yung legacy niya. My God! Ganun na ba yung mga government officials natin? Nakakahiya. Ito, sa usaping interim release ni Tatay Digong, pinalaan ni Kaufman ng mga aligasyon na nagpapakalat ng fake news na tinanggihan raw ang interim release ng mga bansa. Wala naman, walang katotohanan yan, no? At sinabi pa ni Kaufman na isang buwan maari nang makalabas itong si Tatay Digong, and that's a good news. Iiyak sila dito. Okay, play, unahin muna natin ito. Sa gitna ng umiinit na usapin sa International Criminal Court kaugnay ng interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, naglabas ng babala ang kampo ng dating presidente laban sa mga nanghuhula
sa isyong ito. Si Anton Cero magbabalik. Isa na yan si Attorney Conte, ha? Conte ang utak. Siya ang naghuhula dyan. Mula sa Spain. Once again, I stand by what I said. There was originally a non-opposition to interim release, but I'm not going to litigate the case now in the media. The case is a live issue, the matter is a live issue, before the court, and I'm not allowed to litigate it by way of social media. Yan ang tugon ng abogado ni dating Pangulong Duterte sa ICC sa mga nagtatanong kung bakit biglang kumontra ang prosekusyon sa kahilingang interim release ng dating punong ehekutibo. Binanggit ni Kaufman kamakailan na hindi tinutulan ng prosekusyon ang hiling na pansamantalang paglaya ni Duterte. Nauna nang inihain sa ICC ang kahilingan para sa interim release dahil sa mga iniindang karamdaman ng akusado. Si Duterte na 80 taong gulang na ay nangakong ibibigay ang kooperasyon sa ICC habang umiiral ang provisional release. Gayunman, hindi binanggit kung anong bansa ang nag-alok ng maging host country ng dating presidente. Kaya't nagbabala si Atty. Kaufman sa publiko na huwag agad maniwala sa mga... Ang hirap kasi nitong si Konting Utak. Itong si Konting Utak, pinangunahan niya. Mas magaling pa siya dito sa defense team ni former President Duterte. Akala niya kung sinong magaling siya. 'Di ba? To the point na nagpapakalat na siya ng maling impormasyon. Okay, para lang masira si Duterte. Sasabihin niya, dinideny yung interim release ni Tatay Digong, which is hindi naman yan nangyari. 'Di ba? O, pahiya ka dito ngayon ni Kaufman. Sasabing may bansa nang tumanggi sa request ni FPRRD. Well, I don't know where Cristina Conti, because I guess that's who you're referring to, got that from. I'm not going to comment on any country. I'm not allowed to. These matters are confidential. But I assume that Cristina Conti, knowing the way that she thinks, has looked at the interim release agreements at the court, has decided that Belgium, because Belgium has signed an interim release treaty, is the destination or the proposed destination for President Duterte. May komento rin si Kaufman sa mga haka-haka na sa Argentina umano mapupunta ang dating presidente. The same goes, by the way, for the Honorable Justice Minister or the Secretary for Justice in the Philippines, Mr. Remula, who's decided that there's a Latin American country that's prepared to receive President Duterte. Once again, I assume that he thinks we're talking about Argentina because, once again, Argentina has signed an interim release agreement with the International Criminal Court. Nanindigan ng international lawyer na isang live issue ang ICC case at hindi ito pinag-uusapan ng bawat party to the case sa social media. Sa tanong kung papangalanan ba kung aling bansa ang magiging host, ito ang sinabi ni Atty. Kaufman. I anticipate that could be the case in due course. Indeed. Mula rito sa Madrid, ako si Anton Cero, SMNI News. So ayan na nga, no. Wag babala lang ng mga ni Kaufman, ha, na wag kayong kaagad maniniwala sa mga fake news ng mga kalaban ni Duterte, okay? Paninira lang 'yan, okay? Para naman aabot ang balita sa ibang mga ito yung patot nila. Gagawin nila yung ganyan para aabot sa ibang bansa, no? Kasi may yan i-impluwensyahan nila ang ibang bansa na dinidinayan ng Australia, dinidinayan ng ganitong bansa, di ba? So bakit yan dinidinay? Talagang kriminal si Duterte, ganyan. Wag kayong maniniwala sa ganyan. Dahil si Conte, ang alam lang yan, konti lang yung utak. Ang alam lang niya is paninira lang ng paninira na walang basihan. Okay? At ikaw, Conte, dito ka, iiyak ka ngayon dito. Ito yung balita ni Kaufman kung makakalabas na ba si Tatay Digong. Ito, play. May time frame na ang legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung kailan maaaring lumabas ang desisyon sa hiling na interim release. Alamin kung kailan sa report ni MJ Mondihar. Inaasahan na ng kampo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na magiging isang mahabang legal battle ang kaso nito sa ICC. Nagkaroon na ng initial appearance si Duterte sa korte via video link noong March 14. Itinakda naman ang pre-trial para sa confirmation of charges laban sa dating Pangulo sa Setyembre. Dito titingnan kung sapat ang ebidensya upang ituloy sa paglilitis ang kasong crimes against humanity laban sa dating Pangulo.
wala pa namang desisyon ng ICC sa hiling na interim release ni FPRD. Pero ayon sa kanyang legal team, kahit anong bansa ay maaaring maging host country ng dating Pangulo. Even non-state parties can host persons who are on interim release from the International Criminal Court, should the court approve it. Obviously, we would want President Duterte to go back to the Philippines. But if I'm not mistaken, the government has already stated, point blank, that it's not prepared to receive him. Positibo naman si Attorney Kaufman na agad maglalabas ng pasyang ICC sa request na interim release, lalo't may edad na at may mga issue sa kalusugan ng dating Pangulo. I would hope that within a month it would be decided. As I said, we've currently in the process of making our request for leave to reply. We hope to be able to reply to the prosecution's response to our request for interim release, and then the judges will rule. Ayon sa Rome Statute, pinapayagan ng isang akusado na humiling ng interim release habang wala pang formal na paglilitis. Batay sa Article 60, Paragraph 2, maaaring pansamantalang palayain ang mga akusado kung mapapatunayang hindi sila tatakas, hindi siya makikialam sa investigasyon at wala siyang banta sa publiko o sa mga biktima. Ayon sa legal experts, isa rin sa mga ikinukonsidera ng ICC ang edad at kalusugan ng akusado na siyang binibigang diin ng kampo ni Duterte. To the Rome Statute, the judges are meant to rule on a request for interim release as speedily as possible. Ayon pa sa Rule 118 ng ICC Rules of Procedure, kung pahihintulutan ng interim release, maaaring magtakda ng mga kondisyon gaya ng house arrest, travel restrictions, regular na pagre-report sa mga otoridad o kaya mahigpit na surveillance. Sa huli, handa ang defense team ni FPRD sa mga testigong haharap sa ICC. Kaugnay na muna yung madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. We'll investigate that matter, and if it's true, then they will be cross-examined, those witnesses in court, and these allegations will be put to them. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal. Unang-una, itong si Tatay Digong, kung ano yung iutos ng ICC, talagang susunod siya. Hindi naman siguro tataka si Tatay Digong kasi matanda na, di ba? O, tapos wala naman silang ganon kalaking pera para tumakas, di ba? Kasi kapag tatakas ka ng ibang bansa, pera yun. Meron ba siyang eroplano na private jet para tatakas lang siya? Wala, di ba? So, malabo yung mga sinasabi ni Conte na kaya yan si Duterte yung nag-request ng interim release kasi tatakas yan eh. Yang utak mong yan, Conte, kaya ka bobo eh. Paano matanda na nga yan eh. Kaya nga sila nag-request ng interim release, pansamantalang paglaya, kasi mahina na nga, matanda na nga. Okay, may sakit pang dinaramdam. Kasi mataas pa yung proseso diyan sa paglilitis na yan eh. Ikaw, yung utak mo konti, sarado na talaga yung utak mo. Bira ka lang ng bira sa argumento mong walang katuturan. Hindi namin alam kung attorney ka ba talaga. Ay nako, sobrang bobo mo. Okay, so guys, 1 month from now, no? Yan po ang timetable ng analysis ng defense team ni former President Duterte na posible any country can host former President Duterte. Okay? Basta lang, malapit lang siguro diyan sa the Netherlands, no? Pero considering na anytime kung meron pong ipapagawa sa kanya ang ICC is magko-cooperate siya kaagad. Hindi syempre naman si Tatay Digong magko-cooperate yan. Sinabi pa nga ni Tatay Digong na irerespeto niya yung desisyon ng ICC, di ba? Kasi nandyan siya eh. Let the court let justice be run itself, di ba? So kayong mga audience ko dito libre kayong mag-comment, mag-react sa ating pinag-usapan at usap-usap tayo sa comment section. Guys, like and share the video para kakalat sa taong bayan. Sa mga bago pa lang, mag-subscribe na po. Please, libre lang mag-subscribe walang bayad yan. Para updated kayo lagi. Okay? Thank you very much. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat.
Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.